Akala ng mga tao na parang, putay na flipper, ano na naman to eh, Flippy spots shit, lang naman oo. to eh. And to a point, tama naman. Pero kasi, yun yung style na tinatry nilang i-innovate sa X Division. Eh. But when he went to Japan, he did enough to adapt sa Japanese style but still become AJ. And then kita mo naman sa WWE, hindi naman siya grounded sa WWE. Eh. Yeah. Pero tingnan mo, bumagal din siya. Like, ginawa pa rin niya yung WWE style, but with like a lot of AJ style sprinkling. Like, kunwari, yung springboard forearm niya, ginawa niyang finisher. Alam mo yun? Like, parang, signature move lang siguro, yan. di ba, parang, puta, panawid lang yung dati, di ba? Ngayon, parang, ito, pwedeng finisher to sa E. Doon siya magaling. Ano siya, dude? Oo, Yeah. like, lahat kaya niyang gawin. Para sa akin, yung debut niya sa Royal Rumble was like, oh fuck, what a great fit. Yeah, Kasi pumasok siya, over siya, alam niya. He knew how to milk everything. He knew how to work. Pagpasok niya dun sa ring, binigyan siya ng konting shine, just enough. Pero alam niyang hindi ko dapat ibuga lahat ng shit ko dito kasi kailangan pa akong panoorin tomorrow. Smart and na then the AJ. next week and everything. Pero tsaka parang medyo parang pinakita niya na parang, oh, game ako mag-coexist with you guys. I'll sell for you, I'll sell for this one. Nag-sell siya kay Roman Reigns. He took the spots ng mga tao. Alam niya kung paano. And Royal Rumble is sa mga pinakamahirap isulat na fucking match. Kasi ang daming machines, elements. so daming moving parts. So, parang fuck. Nung ginawa niya yun, like, hindi naman siya totally fucking eliminate niya lahat ng tao. Ang pinakita niya is like parang, I can work with you guys easily. And I can make you look like $1 million.